conservationist. Pasyalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national, parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Diyan sa District 2. Sino nagpagawa? Tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kala ko nga, Plaza Valeriano na yun Plaza del Piero yun Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo na ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyo imbestigahan. Di ba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman ng gobyerno. We are now looking at the historic site, Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita nyo pa yung notifikasyon doon ng national government. Ginawang cockpit arena ang itsura. Hindi ko sinabi sabungan. Pero mukhang sabungan. Para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon. Saka historical site yun Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayaw ko ng ganitong insidente. Nirereklamo sa akin ng mga kabarangay natin diyan sa may papuntang sa may Gagalangin, Tondo. Congressman, pero mo National Historic yung Del Piero Circle. Makasaysayan 'yun. May marker pa ron para lang mai-display ng mga congressman yung kanilang mga struktura, ginawan parang sabungan, yung Coliseum, pabilog. Alright mga kababayan, so personal po tayong pumunta dito po sa Plaza del Piero upang mapatunayan kung may katotohanan nga ba itong sinasabi ni Mayor Isko, no? At ito nga laking gulat nga natin na ito nga pala talaga ay tinayuan ng isang barangay hall, no? Ayan, may hagdanan pa, parang second floor pa yung pinaka-barangay hall dito mga kababayan. At ito kasi ay isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Maynila. So itong plaza na ito mga kababayan ay nasa gitna ng kalsada, para siyang nagiging mistulang rotonda, no, na iniikutan po ng mga sasakyan. So ang masaklap kasi dito mga kababayan ay isa ito sa mga national historical places ng ating bansa, especially dito nga sa Maynila, na kung saan ay na-bypass po, no. Dapat talaga yung mga ganitong lugar ay hindi basta-basta nakakapagpatayo ng mga structure kagaya nitong barangay hall, no, na kinakailangan pa siguro nito ng mga building permit, kung ano-anong permit na kakailanganin para makapagpatayo ka dyan. Ngunit sabi nga ni Mayor Isko na ipagawa daw itong barangay hall na ito nang walang kinukuhang building permit. So ayan po ay nangyari nung nakaraang pang-administrasyon, kasi nung nakaraang administrasyon naman, yung unang termino ni Mayor Isko ay hindi naman po ito nagkaroon ng issue, no. So wala naman siya na-mention na ganito, kasi nga nung unang termino niya, ang talagang priority niya ng mga panahon na yun, bukod nga sa peace and security ng ating bansa, ay itong mga obstruction sa ating mga sidewalk, sa mga kalsada. So nilinis niya lahat yan, pati yung sa Mabuhay Lane, at as in talaga yung mga kalsada, yung mga naglahong kalsada ay napalitaw ni Mayor Isko dahil po sa kanyang talagang dedikasyon, no. So kapansin-pansin nga mga kababayan na natakpan na nga po itong historical marker ng plaza na ito, at ito po yung kinasasama ng loob ni Mayor Isko dahil nga po itong plaza na ito na dapat po ay open lang, no, at binibigyan ng pagpapahalaga at pagpupugay dahil nga po sa nakaraang naging contribution nito para sa ating lungsod, ganito po na nababoy, no. So maaari naman tayo magpagawa ng mga gusali na maaaring magamit din, kasi kung ang katwiran ay itong barangay hall ay para mailapit sa taong bayan, sa mga residente diyan,
Hindi naman masama yung intensyon 'no, pero yung, ganito na ipatayo sa isang, historical place dito lalo na dito sa Plaza del Piero ay ibang usapan na po 'yan 'no. So maaaring magpatayo ng, isang barangay hall basta nasa tamang lugar, kumuha ng, mga dapat na permit at, 'yan yung dapat, susundin po natin at hindi yung, gagawa tayo ng sarili nating, batas. So sinasabi nga natin 'di ba, no one is above the law. At eto nga po yung, kinagagalit ni Mayor Isko. So ang malaking tanong dito mga kababayan, paano nakalusot itong, pagpapagawa ng barangay hall dito sa nakaraang administrasyon 'no? Hindi ba na-question ng nakaraang administrasyon na hindi ito pupuwede 'no, at paano nakapagpatayo ng walang building permit. So, ganito na lang ba ang, ating, bansa, ang ating, lugar na kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, anything you want kaya mong, magawa 'no? Kasi kung sa simpleng mamamayan 'to mga kababayan hindi uubra 'to, eh, 'no. Pero since, yung nagpagawa nito is nasa kapangyarihan, isang congressman, eh, wala tayong magagawa kundi sumunod. At take note mga kababayan, yung pinangpagawa pa diyan ay, tiyak nasa buwis pa ng, mamamayan 'no. At, grabe talaga, sayang, nakakapanghinayang kasi, maaaring, tibagin din siguro ito ni Mayor Isko, hindi pa natin alam kung, susunod 'tong, buwagin 'no. Dahil nga dapat sumunod talaga sa tamang, proseso yung pagpapagawa ng mga structure dito sa, Maynila. So ayan, parang ngang mukhang ano siya, mukhang, sabungan ang, kinalabasan dahil yung itsura po nung, bubong ay, parang isang coliseum 'no. Maganda, maganda yung, itsura niya kung sa iba itinayo ito at nakakapanghinayang talaga mga kababayan kung ito ay, titibagin. Pero one thing for sure siyempre ikaw ay lumabag sa batas, so talagang asahan na po natin 'yan kung ang four-story building nga, eh, natibag, nawasak ni Mayor Isko, eh, how much more ito pa kaya. Buti na lang ito mga bakal pa 'to, so puwede pang magamit 'to sa ibang mga bagay just in case na tanggalin ito 'no. Ah para maibalik sa taong bayan 'no, yung itong, laki ng, rotonda na ito. Itong plaza na 'to maganda 'to, eh, 'no, napaka-ano, napakadaming kuwento nito mga kababayan at 'yan yung, gustong panatilihin ni Mayor Isko, yung mga historical site dito sa lungsod ng Maynila. Kung maalala niyo yung mga plaza, malapit sa loob niya yang mga 'yan. 'Di ba yung ibang mga plaza nga muli niyang binubuhay, pinapaganda, pinapailawan. So, ganito din 'to. So, hopefully makita natin yung, resulta ng, gagawin ni Mayor Isko patungkol dito. Kaya sa mga kababayan natin diyan, sa mga congressman, sa mga nakakataas, sa mga may posisyon, eh, 'wag na po tayong, gumawa ng mga ganitong mga bagay na alam naman po natin na labag sa ating mga batas. So maraming maraming salamat mga kababayan at please don't forget to subscribe sa aming mga YouTube channel, sa Copper's Vlog, Kuya Jay, at sa ating, Manila Reborn for more updates. Muli maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.